Kay buti ng Diyos, ano? Purihin ng Panginoon. Akalain mo, Nanay, ilan taon na ho kayo kung iyong mamarapatin? Ilan taon na ho kayo? 76 years old. Palakpakan natin ang Lord. Kaya mga kabataan, 76 years old. Sabi ni Nanay, kung saan nyo ko akayin, sasama ako. Dahil namumuhay na ako para sa Diyos, hindi na para sa sarili ko. Kabisado pa niya, Mateo 4:4. Diba? It is written, man shall not live by bread alone, but with the word of God. Oh, diba? Palakpakan natin ang Lord. No? This is what the Lord can do inside of our hearts. Diba? Ito yung kayang gawin ng Panginoon sa puso natin. Walang bata, walang matanda, walang babae, walang lalaki, lahat po tayo. Kaya kung kayo po ay nakafollow sa aking Facebook, no, pinag-aralan natin the whole week, walang kasarian na pinipili ang Panginoon sa pagiging tagasunod, wala ding edad, walang estado. So everyone is invited. Okay, are you blessed? How's your week? Parang tahimik tayo ngayon, nagiging banal na ba tayo? Okay. So before tayo mag-start, let us pray. Yes, oh God. Dakilang Ama, maraming salamat. Dahil pinili mo kami na makapakinig ng magandang balita sa araw na ito. Hinihiling po namin, Ama, sa pangalan ni Jesus na ang bawat isa sa amin ay maging bukas ang spiritual na puso, ang aming spiritual na isip, spiritual na pandinig, even our spiritual eyes to see. Dalangin ko, Ama, na sa oras na ito, magkaroon po ng magandang bunga, ang magandang balita na itatanim namin sa bawat isa. Gawin mo pong mataba ang aming mga puso ngayon upang ito po ay mamunga, Panginoon, ayon sa kalooban mo. Tago mo po ako sa iyong kalikuran, Panginoon. Ikaw nawa, Jesus, ang mabigyan ng kapurihan sa lahat ng aming ginagawa dito sa aming sambahan. Pagpalain mo po ang araw na ito. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. May empty seat pa dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa mga wala pong upuan sa likod, dito po, merong 7. Ayan. Para hindi po kayo nakatayo dyan. Ayan. God is good. And all the time, yeah. This day is a little bit different. I do not know why. Nararamdaman nyo ba? Ewan ko baka ako lang. Something that is somehow the Lord is speaking to me. Maybe because I am so excited sa darating na anniversary. Sino excited next week? Kalahin mo next week na yung anniversary, ano? At sa afternoon, Pasko na, no? Diba? So, yun. So, nasa ikalawang linggo na tayo ng ating series na Beyond. No? 7 and Beyond. Week 1, pinag-aralan natin last week tungkol sa first mission ng ating church, loving neighbors and beyond. And we talk about what are the core values to fulfill this mission, no, in regard or with regards doon sa Great Commission na binigay sa atin ni Jesus Christ. And yung core values na yon, number 1 is gospel as our motivation. So naturuan na ba kayo kung paano mag-share ng gospel? Mahina yata. Amen? Magpipili ako ng isa ngayon, No? Kaya ba? I-share yung bridge diagram? Kaya? Humina. Alright. Gospel as our motivation. Number 2, people as our passion. Napakahalaga niyan. Then number 3, church as our family. No, I hope and pray that we treat one another as a family member. No? And just to remind all of us, 7 and beyond. Bakit beyond ang tema ng ating ikapitong anibersaryo? Because the Lord has given us an instruction from the word of Isaiah chapter 54 verses 2 to 5. Ipapaalala ko lang dahil nabanggit ko to last week. Sabi niya, sabayan niyo ako, enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back, lengthen your cords,
Strengthen your stakes, for you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispose nations and settle in their desolate cities. Do not be afraid. You will not be put to shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood. For your Maker is your husband. The Lord Almighty is His name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all the earth. Amen. To be honest, when I get this instruction from the Lord, natakot ako because this is not easy. Hindi madali ang mission na binibigay sa atin ng Diyos, no? And to enlarge our place of tent, the Lord has impressed into my spirit na dahil nung pinauwi niya ako in 2017 together with my wife, we will conquer the land of Bataan. And the Bataan, when I check Bataan, it has 12 municipalities. Kumbaga ba, 12 tribes of Judah, no? 12 disciples, 12 apostles. Sabi ko, wow, praise the Lord. It will be our mini Israel. No? So, sabi ko, God, it looks like impossible. Ako, God, kaya kong i-commit sa'yo 5 tao. I can disciple 5 people. Masaya na ako doon. Kasi God, sabi ko, pwede na yung 5 ito, pwedeng pastor, pwedeng teacher, no? Pwedeng evangelist, no? Yung 5-fold ministry natin. No? Okay na ako doon, Lord. But the Lord is so gracious. But the Lord is so faithful na ngayon po, no, the Lord has given us Abukay. Plakpakan naman natin si Lord. Meron tayong life group sa Abukay, Bagak, Dinalupihan, Hermosa, Balanga, Lubao, Orani. Praise the Lord, palakpakan natin siya. Pero may natitira pa. Samal, Orion, Pilar, Morong, Mariveles, and Limay. So meron pa. Ibig sabihin, it is not yet done. So probably this time, the Lord is asking all of us to go together and fulfill this enlargement of the tent. At kailangan tayong lahat. And for us to fulfill the Great Commission, which is ito po yung layunin ng ating simbahan, kailangan nating magsama-sama. Kaya pala, iniwanan ni Jesus Christ ang isang dakilang komisyon para sa ating lahat. No? Sabi niya, sa Matthew 28 verses 18 to 20, sabayan niyo ako. I hope and pray as a part of Hope Bataan, kabisado natin to. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Because this is the Great Commission that Jesus Christ left to us. Sabay-sabay po tayo. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang malinaw na hindi tagapakinig at tagaupo. Gawin silang bautismuhan nyo sila sa pangalan ng anak at ng banal na spiritu. Turuan nyo silang sa lahat ng inuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Maliwanag po ba? The pathway that Jesus Christ left to us is very clear. And the Lord's plan for us as a church, kailangan nating sundin. Kaya binibigyan ko po ng diin yung sumunod at tagasunod. Dahil hindi po tayo naglalaro sa church. Napakaliwanag na sinabi niya dito, go and make disciples of all nations. That's why today, we will talk about the second mission of our church. Ang unang mission last week is loving neighbors and
Beyond. Higit pa sa pag-ibig sa kapwa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, may higit pa. Ano yon? Mahalin sila, mahalin sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng gospel. Ngayon, pag-uusapan natin ang ikalawa. After nating magmahal ng kapwa natin, after nating alagaan ng kapwa natin, this is the right time para gawin natin silang mga tagasunod. So, how do we do that? Meron tayong 3 core values ulit sa church natin para maging motivation natin so that we can do discipleship. Number 1, discipleship as our lifestyle. Ano nga ba ang discipleship? Pinaliwanag yan last Wednesday ng ating mga kapatid. Sino nanonood dito ng Podcast and Beyond? 1, 2, 2 lang? Sino nanonood ng Podcast and Beyond? Sino ang hindi pa nakakapanood? I encourage you to watch our Podcast and Beyond every Wednesday. Balikan po ninyo. Marami po tayong matututunan doon and real life story po yun. Okay? So ang discipleship, ang ibig sabihin nito, tinanggap mo si Kristo, naniwala ka sa salita ng Diyos, hindi ka lang naniwala, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. At nung naniwala ka at sumunod ka, ginagawa mo na kung ano ang kalooban ng Diyos mula sa kanyang salita, ipapasa mo sa iba. That is discipleship. That is the very simplest definition of discipleship. Kumbaga ba, it's likened to a parenting. When parenting, pag narinig natin ang word na parenting, kumbaga tatay ka, ipinapasa mo yung legacy mo dun sa anak mo. Are you with me? Amen. So, sabi dito, discipleship should be our lifestyle. Hindi lang siya isang event o parte ng church natin. But this is a lifestyle. When you say lifestyle, anong ibig sabihin? Gagawin mo siya, ipapamuhay mo siya, kahit hindi mo iisipin o i-schedule. Because it's already in your heart. For example, sino dito ang may lifestyle na hindi nakakalabas ng bahay hanggat hindi naliligo? Konti lang ang naliligo sa inyo? Wow! Naku! Sino dito ang may lifestyle na hindi makalabas nang hindi namamalansya ng damit? Konti. Pagpag na lang ngayon? Ay, may kausap ba ako ngayong araw na to? Hindi na ba usaw plansya? Ako na lang pala namamalansya. Salamat sa asawa ko. No? Alright? So, ano pang ibang lifestyle? Sino dito ang hindi kumpleto ang isang linggo pag hindi nag-zumba? Zumba. Nanay ko lang. Exercise. Si Nanay Ana Marie. Exercise. Wala nang lifestyle na exercise? Aba, ayun, ayan, mga nag-gym, no? Sino dito? Sige. Sino dito ang may lifestyle na walang tigil sa pagmuya? No? So, yun yung, naiintindihan nyo yung lifestyle? Kayo ba kailangan nyo pang isipin kung kakain kayo o hindi? Na parang, kakain ba ako ngayon o hindi? I-schedule ko yung pagkain ko. Pag gutom ka, kakain ka, di ba? No? O kaya, magdadamit kaya ako ngayon o hindi? Pag-iisipan pa, hindi na. Because it's already your lifestyle. O baka naman hindi nyo lifestyle ang pagtututbrush. Kaya siguro, nakamas si Tita Beth at saka si Tatay Tek. Yung mga katabi, baka yung lifestyle. No? Anyway, so, naintindihan natin yung lifestyle. So, discipleship should be a lifestyle. And from the verses that we have read, no, paano natin gagawin isa sa buhay ito? Ituturo ko sa inyo kung paano. Napakaliwanag dyan sa Mateo chapter 28 verse 18 or 19, sabi niya dito, kaya puntahan niyo ang lahat ng mga lahit, gawin silang mga tagasunod ko. Anong sabi nung una? Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. So, baptism is very important in discipleship. Sino ang nag-utos na dapat may bautismo? Si Jesus Christ. He is our God. By baptizing them, number 1, hindi lang dapat magdasal ng, Dear God, naniniwala ako sa iyo, in Jesus' name, Amen. Then, ibig sabihin, that's it. No!
This is just the entry level. No? Pumasok ka pa lang sa bahay, pero hindi mo pa na-check kung ano yung kwarto, ano yung kitchen, ano yung ibang parte pa ng bahay. So you just open the door for Jesus. Are you with me? So next step is you need to be baptized dahil ang sabi dyan, kailangan silang mabautismuhan. So this is a symbolism of your new life unto the Lord. No, the old has gone, the new has come. Dahil ang simbolismo ng baptism sa tubig, ang ibig sabihin nun is, ito yung declaration of your repentance and declaring into the public that Jesus is your Lord. Sino dito ang excited at proud that you are a follower of Jesus Christ? Taas kamay. Amen. Isang simbolismo for you to say that you are a believer of Jesus Christ is through water baptism. Kumbaga ba may bago kang relasyon? Ako, halimbawa, nung girlfriend ko yung asawa ko, siyempre, pagmamalaki ko yan. Kilala mo yun? Yun naka-gray. Ganda, no? Asawa ko yun. You are very, very proud that you have a relationship with that woman that you love. Paano kung kay Kristo? Ikakahiya mo ba? Oh, pa-water baptize ka na. Ay, di pa po ako ready. Bakit? Do you know that water baptism is a command from Jesus Christ? This is not an option. This is a command. When you say command, utos ng Diyos na hindi pwedeng mabali. Kasi mismong si Jesus Christ was water baptized in the Jordan River. No? So dapat lahat tayo mabautismo. No? This is the symbolism of our new life with Christ. No? Hindi lang sa tubig, kundi sa banal na spirito rin. Kasi sabi niya, baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, last August, just want to share to you, we have 52 water baptized, yung 52. Yan. Ay, 52 ba? Yes. We have 52 souls na na-water baptized dito sa church natin. Palakpakan natin ng Lord. Congratulations sa inyo. Sino na dito ang nabautismuhan na sa tubig at sa banal na spirito? Praise God. Because you believe and you declare that Jesus is Lord. So, amen, no? Isang quarter lang yan, 52 souls. Amazing. No? And one of those na nabaptize is pamilya ni Kuya Michael Tayaktak. Si Michael Tayaktak is our dear friend from Singapore na nagsusupport sa atin dito. This is Mike. Mag-asawa muna. Ayan, yung mag-asawang yan. So itong sa kabila, syempre kami to, di ba? So si Mike and si Raylina, no, they are couple na nagsimula din yung kanilang relationship with Jesus Christ sa Singapore. In fact, ako yung mentor ni Mike before, no? And pag-alis namin ng Singapore, nagpatuloy sila sa faith nila. Alam niyo ba na muntik na maghiwalay ang mag-asawang yan? No? Nagpaalam ako sa kanila, i-share ko to. So, muntik silang maghiwalay noon, but God impressed to us to visit them and invite them into the church. And when they get to know Jesus Christ, fast forward, na-restore ang kanilang marriage and now they are both serving the Lord. Palakpakan natin ang God. And with this couple, alam nyo ba na buong household nila naligtas? Because yan. Pamilya ng babae at pamilya ng lalaki, both of them, they shared the gospel to their family and all of them nagpabaptize last August. Ang masayang part dyan, tingnan nyo yung matanda, dalawang matanda. Sila ang nagbaptize sa nanay at tatay nila. How good it is. How beautiful it is na ma-witness na ikaw yung magbabautismo sa mga magulang mo. Age 77 and age 79, purihin ng Panginoon. No? There is only one soul who comes to Jesus. And this one soul received the love of God. And because of that love na natanggap niya kay Kristo, he cannot contain it. They cannot contain it. And then they shared it to the entire household. Praise be to God. Yeah? Imagine ninyo na kung bawat pamilya natin ay parte ng simbahan o hindi lang ng simbahan. Parte sila sa kingdom of God.
napakasarap siguro sa loob ng tahanan, bago kayo kumain, sabay-sabay kayong magdarasal. Sa paggising nyo sa umaga, ang maririnig ninyo, worship song. Hindi yung mga song ng mga makamundo. How good it is when your little child, do you know Anya, yung anak ni Amante? Nagwo-worship yun, no? Di ba? Ang cute-cute niya. O yung mga may anak dito, sa kids church, nakikita nyo si Celeste, no? Yung mga bata, no? Si Star, marami pa mga bata dyan. Di ba? Yung makikita nyo yung mga bata, no? They know how to worship. How good it is. Tama? No? That's why it should be a lifestyle for us to disciple not only the people in the church, but first things first is yung pamilya natin. Life group starts inside your house. Discipleship starts inside your house. No? Tayo bilang mga magulang, we need to disciple our kids. No? And hindi lang yon after mabaptize. No? Sabi ni Jesus, after the baptism, anong kasunod? Anong kasunod? After baptism, anong kasunod? Basahin natin. Sabi niya, turuan nyo silang sumunod. Saan? Can you help me? Turuan nyo silang sumunod saan? Saan? Sa lahat ng inuutos. Ibig sabihin, hindi dun sa gusto nyong utos. Sometimes, a lot of Christians, hindi to binabasa. Paano nyo malalaman ang utos ng Diyos kung di nyo babasahin ang Biblia? Or some people, they will open their Bible, Lord, mangusap ka sa akin dito, dun sa bandang taas, dun sa taas. Oy, ito in the law of the law. Okay. Devotion, copy, paste, send. Hindi mo inintindi. Paano mo malalaman ang kautusan ng Diyos? Napakaliwanag na sinabi ni Nanay Trining. Man will not shall live by bread alone. Hindi pala, sinabi pala ni Jesus yun. Inulit lang ni Nanay Trining. Tama mali. So, sabi niya, turuan niyo sila sa lahat. Hindi lang dun sa pinipili. This is how we do discipleship as a lifestyle. Hindi tayo titigil mag-akay, hindi tayo titigil magturo, at hindi tayo titigil na sabihan ang mga tao, they need to be baptized. Hindi pwedeng selective. No? By teaching them to obey everything I have commanded you, this is how we do discipleship. Kaya nga, di ba, walang tigil ang pagtuturo dito sa church. Sino dito ang mga bago, tapos ini-invite kayo, mentoring tayo. Ano po yung mentoring? Ito yung discipleship, pag-uusapan natin si God, one-on-one. Tapos after that, attend kang life group bukas, attend ka sa Sunday, meeting tayo, prayer meeting. Ano ba naman yung church nyo, araw-araw? Hello? Sino na pagalitan dito ng nanay at tatay, doon ka na sa church mo tumira? Taas kamay. Di ba? Sino na dito mag-asawa, nagtataka, ano bang ginagawa nyo? Sa church ang haba. Sino? Aminin. Sabi ni nanay, kasi yung asawa niya nasa likod, si Kuya Perry. Pero si Kuya Perry nandito na rin, palakpakan natin. Praise the Lord. No? O nandito din si Ate Ana, tsaka si Tatay Ed, di ba? So, to be honest with you, nung bago, nag-church ako sa Hope, Singapore, girlfriend ko pa lang si Chow Yen. Exactly the same. Kasi Buddhist siya eh. Ini-invite ko sa church, ayaw niya sumama. Pero nag-church ako ng Sunday, simula umaga hanggang hating gabi. Ang sabi niya, what are you doing in the church? Do you have girlfriend there? Kasi ang simbahan talaga, it is a lifestyle. Dati kasi, in my old belief, 2 oras lang ang church. Minsan nga, 1.5 eh, kasi hindi pa natatapos ang kordero ng Diyos, umaalis na ako eh. Di ba? Kasi may gagawin na nun, sabong na eh. Kala mo naman, nagsasabong. Hindi, right? Ganun dati eh, yung tapos pagpatapos na alis ka, nakakain na kayo ng palabok sa palengke, magja-jollibee na kayo ng pamilya. I used to be like that. Pero, when I get to know Jesus Christ and dun sa church natin sa Singapore, they are teaching us to obey everything. So kung everything, imagine niyo ang daming aaralin. Tama, mali? No? Tinuturo na sa atin yung how to live a Christian living. Paano ba tayo mamuhay gaya ni Kristo? No, ang church natin, it's not just to draw crowds. Hindi lang tayo para magparami.
Do you know that nandito tayo sa church para gawin kayong maging tagasunod? Hindi lang maniniwala, hindi lang makikinig, pero may gagawin po tayong lahat. Well, trivia. Everyone who will attend Hope Church, hindi po tayo dito magsisitting pretty. Because you are not just a display. God values you. Pinapahalagaan kayo ng Diyos dahil mahal niya kayo. Niligtas kayo to partner with Him to do the Great Commission. Can you tell your neighbor, uy, gagawin daw pala natin yung Great Commission. When we receive Jesus Christ, hindi natatapos na tanggapin natin si Kristo. Tapos, okay, okay na, dito na. Ako na. Ganito kasi, normally, ang tao, when they receive Jesus Christ, they will only think about themselves, me, myself, and I. Lord, penging ganito. Lord, patawarin mo si ganito. Lord, proteksyonan mo ko. Lord, penge. All about yourself. This is the wrong context of Christianity. The true context, what is written in the Bible, Jesus Christ saved us by grace through faith dahil meron nang nakahandang gagawin tayo para sa ikabubuti ng sambahan. Huwag nating kalimutang basahin ang verse 10 ng Ephesians chapter 2. Kasi madalas kino-quote Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. They forget the verse 10. Assignment ninyo, isulat nyo ngayon. Basahin nyo Ephesians chapter 2, buong chapter. Specifically, 8, 9, 10. So that you will understand bakit tayo niligtas ng Diyos. Dahil may nakahanda tayong gagawin. We need to live by new standards. Ang church is not just about chasing fame. Lord, i-bless mo po ako. Sana po ako po yung manalo dun sa contest. Lord, i-bless mo po ako na tumaas yung grades ko para president's lister po ako. Lord, bigyan mo po ako ng pera. God, sana po lumago po yung business ko. Lord, salamat sa business na binigay mo. Pag nabigay mo na yung business, thank you Lord. Tapos, hindi na ako magla-life group, hindi na ako mag-church. Manonood na lang ako online. Wrong. No? Or maybe you are actually chasing for yourselves to be better. Na God, I want to feel good today. A-attend ako ng church. Kasi masama yung pakiramdam ko, may sakit ako, I want to go to church para gumaling. Even if these things are good, but that's not it all. Hindi yun natatapos doon. Niligtas tayo ng Diyos at nakikinig tayong lahat dito, nagtuturo tayo because the Lord want us to partner with Him. Ibig sabihin, lahat tayo, we must preach the gospel to everyone. Ang preaching the gospel is not only for pastors and leaders sa ating lahat po. Kaya napakahalaga ng discipleship. Kaya po, dito sa church natin, we build disciples who will participate with God's work. Can you say that? Building disciples who participate with God's work. Makipagkaisa po tayo sa gawain ng Diyos. Huwag po tayo makipagkaisa sa chismis lang. Huwag po tayong makipagkaisa dun sa kung ano lang gusto natin. We must live as a true Christian, loving Christian, praying Christians. Meron ba kayo nakitang Kristiyano na hindi marunong magdasal? Hello? Meron ba kayong alam na Kristiyano hindi marunong magdasal? Pero pag pinagdadasal, pray ka, halika. Sabay. Kakaturo nyo, manuno kayo. Anong doktrina mo? Hello, are you with me? Do you know that prayer is the oxygen of Christian life? Without prayer, you're not a Christian. Totoo yun. Without reading the Bible, you cannot consider yourself as a Christian. Because the interest of a true Christian should be the Word of God. Not Facebook. Not K-drama. Not Netflix. Hello? O lalong hindi yung buhay ng kapitbahay mo. Uy, napano siya? Oo, talaga.
Aba, naman, Diyos ko, ihapon training, tambata na, puluya tambanua. Fake news, nanay training. Di ba? So, we must build one another with the Word of God. Bakit? Tama bang sabihin na tayong lahat ay nasa mundo? Hello? Tama ba sabihin na tayo ay nasa mundo? Gising ba kayo? Can you raise your hand? Oh, galaw-galaw. Hey, alive, alive, alive. Yes, Lord. Gisingin mo. Oh, left, right, left, right. Sige, sige. Ay, gawin nyo. Na. Oh, sa pangalan ni Jesus, magising kayo. Sa mga nanonood po, kung di kayo makarelate, wala lang, tahimik lang naman. Alright. So, we are in the world, but not of the world. Ha? Ano daw, pastor? We are in the world, but not of the world, influencing the world. Ang tunay na citizen of heaven, ang tunay na Kristiyano ay nasa mundo pero hindi na makamundo. Dahil ang ginagawa natin, impluwensyahan ng mundo para magbalik loob sa totoong Diyos natin. Are you with me? Hindi tayo Kristiyano na sumasawsaw pa sa daloy ng mundo. Tayo ay binago at nilinis na ni Kristo upang lumakad sa kalooban ni Kristo, impluwensyahan ang mga makamundo pa. So if you will say na ako Kristiyano ako tuwing linggo, pero pag Lunes hanggang Sabado manginginom ako, fake news. Hello? Pastor, masama po bang uminom? Depende. If it is your lifestyle, it is wrong. Pero kung iinom ka ng konti lang, pag may okasyon, okay lang. O kung halimbawa, iinom ka ng red wine dahil kumain ka ng beef, para tunawin yung kinain mo, okay lang. Pero kumain ka ng 1/4 na beef, ang nilaklak mo naman ay isang case na red wine, hello naman. Di po matunaw-tunaw eh. Let's drunk in the spirit, pastor. Pistro ko kunti Wrong. Okay? Are you with me? No? So, we need to balance because we should not be longer into this world. Of this world. Iba ang in sa off. Pero nasa mundo pa tayo. So, ibig sabihin, kailangan pa rin natin ng pera. Kasi baka sabihin niyo, tingnan mo to si pastor. Man should not live by bread alone. Ibig sabihin, hindi tayo magtatrabaho, hindi na tayo kakain. No. You need to understand it in the spirit with the broad mind, with the wisdom that comes from God. Pwede kang magtrabaho, pero hindi kapalit yung trabaho mo na maging Diyos mo kumpara sa Diyos. Ano yung ibig ko sabihin? We can work, pero wag nyo namang sagarin na halos ikamatay nyo yung pagtatrabaho, nag-o-overtime tayo, wala na tayong panahon sa simbahan dahil gusto nyong business, trabaho, puro pera. Ibig sabihin nun, kung lagi kayo sa business, lagi kayo sa trabaho, hindi nyo binibigyan ng oras ang Diyos, wala kayong tiwala sa Diyos. You need to balance it. Even God rested on the 7th day. Ang isang buong maghapon niya para sa Diyos lamang, sa Diyos Ama. Tama? Tayong lahat. Para sa Diyos Ama natin ang isang buong araw. Because even God rested. Okay? I stand corrected ha. Mali yung sinabi ko kanina. Wala nang tatay pa si God. Okay? Sorry. So, are you with me? Kung ang Diyos ay nagpahinga, dapat matuto tayong magpahinga. Are you with me? So, we should not subscribe to the behavior of the world. Hindi dapat tayo matulad sa kinikilos o sa ugali ng mundo because we are no longer the citizen of this world, but we are the citizen of God. Amen? So, discipleship is more than an event.
we attend, but a lifestyle to live out. Ang ibig sabihin niyan, hindi lang siya one-time event, pero dapat nating isa pamuhay, ang discipleship. Can I hear an amen? No, ang discipleship ba sa simbahan lang? Hindi po. Ang discipleship, kaya sinasabi nating lifestyle, kasi pwede kang magturo, mag-mentoring tayo saan? Coffee shop. Sino nagme-mentoring sa coffee shop? O kaya, punta tayo ng Subic, doon tayo sa tapat ng dagat, doon tayo mag-life group. Sino yung mga nagla-life group sa Subic? Meron. Diba? O sino yung mga nagla-life group sa church? Dito, laging hinihiram yung kids church. O, ayan. O sino yung mga nagme-mentoring naman sa Jollibee? Sa Chin Cafe? Ay, dami Alright? O, sa bahay, sino nagme-mentoring sa bahay? O, doon naman sa inyo, luto tayo. O, doon naman sa inyo, luto tayo. Sino? No? So, discipleship is a lifestyle na hindi pwedeng ihiwalay sa buhay natin. Pwede tayong mag-disciple kahit saan, kahit kailan. We always bring the gospel with us. We always bring yung katuruan ng Diyos. Hindi tayo parang isang parte lang ng pitsapay. Pitsapay, peka, pitsanin Alam mo yung pitsapay? Di ba may hiwa-hiwa yun? Di ba? Dati kasi, ang pangunawa ko kay Jesus, sa relihiyon o sa spiritual life ko, he's just a part of the slice of the pizza. Kumbaga, linggo lang si Jesus. No, wrong. Jesus Christ is the entire pizza. You bring Jesus everywhere. Nasa toilet ka, magdasal ka, pagpasalamat ka, thank you, Lord. I feel comforted. Kakain ka, Lord, thank you sa pagkain ito. Bless you, Lord. Amen. Sasakay ka ng jeep jeep, Lord, thank you for the protection. Mag-aaral ka, Lord, thank you sa karunungan. Thank you, thank you, thank you. Praise the name of the Lord. Diba? Sabi nga din ba, Apostol Pablo, rejoice in every circumstances. With thanksgiving, you must always rejoice. Amen? So, be a disciple maker. Ang discipleship, is a lifestyle. That's why if you are a true disciple others. Be a disciple that makes disciple. Hindi yung, ikaw yung mentee, tinuturuan ka, after nun, nga. Kung halimbawa si pastor nag-disciple ng iba, tas yung dinisciple ko, magdi-disciple ng iba, yung mag-disciple is disciple. You know networking? Para mas madali ninyo maintindihan. Dapat lagi kang may downline. Hello? Yung networking na yan, kumuha lang ng strategy sa Bible kung paano sila dumami. No? Sabi nga, di ba, ni Kuya Mindong dun sa podcast, the more the merrier. Kasi imaginein natin lahat, kung 1,000 people lang hinihingi natin na sa Diyos, tapos ako lang ang magdi-disciple, ano kaya sa tingin nyo mangyayari? Mapapabayaan ko kayong lahat. No? That's why discipleship is very important. No? I have a testimony to show to you, just to show you kung paano ba ginawa ni Lord to disciple these two youth. Let's watch this video. Hello, church! Ako nga po pala si Lloyd Lumactod. I am 21 years old and I am currently leading the Conquerors Youth LG. Nagsimula po ako sa Hope Bataan noong 2018 and I started my own life group in the year of 2019. At alam naman po natin na noong panahon ng 2020, nagkaroon po tayo ng malawakang pandemya sa buong mundo. At nung pandemic po, nahinto po lahat ng mga physical gatherings. Kaya po, nahirapan na din po na mag-gather kami ng mga life group ko. Kaya po, nag-step up po ako na mag-lead ng online life group kung saan yung mga members ko po ay galing sa iba't ibang lugar sa Bataan. Kaya naman po, nag-isip pa rin po ako ng mga paraan on how I can reach out to new souls, lalo na po sa mga kabataan, using the social media. Kaya naman po, gumagawa po ako nun ng mga e-invitations at pinopost ko po sa Facebook. Then one day po, habang nagpe-Facebook po ako, bigla pong lumabas sa newsfeed ko yung isang invitation. Actually, parang Zoom link po siya, tapos may using the social media. Kaya naman po, gumagawa po ako nun ng mga
invitations at pinopost ko po sa Facebook. Then one day po, habang nagfe-Facebook po ako, bigla pong lumabas sa newsfeed ko yung isang invitation. Actually, parang Zoom link po siya, tapos may nakalagay po live group. So, out of curiosity po, pumasok po ako dun sa Zoom link na yon without knowing na kung sino po yung mga tao nga abutan ko, kung ano ba yung meron sa tinatawag nilang live group. Pero dahil sa pangyayari po na yun, ayun po yung naging daan para makilala ko po yung Panginoon at tanggapin ko po siya sa buhay ko. Pero po, halos isang taon din po akong nakikipagkulitan kay mama dahil gusto ko din po talagang umattend sa physical church. Pero dahil pandemic, naging strict po sila sa akin at factor na rin po kasi yung galing po ako sa ibang religion. Pero praise the Lord po dahil after almost a year, naka-attend na po ako sa physical church and nagtuloy-tuloy na po hanggang sa na-water baptize po ako, na Holy Spirit baptize po ako hanggang sa umattend po ako ng bilang class. Pero napaka-challenging din po ng discipleship journey namin ni JV. Hindi po naging madali, hindi po talaga smooth sailing yung pagdi-disciple ko sa kanya. Kasi dumating po sa point na noong naging official core team na po siya sa life group namin, dahil sa pagiging competitive niya po sa schools at studies niya, nahirapan po siyang mag-cope doon sa pagsiserve, kasabay ng pag-aaral niya. Kaya po, nakakalungkot din pong isipin, syempre, sa kanya din po ako humahanap ng tulong, lalo na sa paglilid ng life group. Pero dahil nga po hindi siya nagre-reply, hindi siya nagre-respond, doon po ako talaga nakaramdam ng panghihina at pagkalungkot din po. Pero I ask God na kung ano yung dapat kong gawin, and by the help of the Holy Spirit, talaga pong binago niya yung pananaw ko sa kung papaano ko dapat i-lead at i-disciple si JV. Kasi pinalala niya po sa akin na kung ano po yung naging parte ng mga mentors ko sa akin, ganun na din po yung ginagawa ko. Kumbaga, hindi rin po naging madali yung process ng pag-grow ko. Kaya iniisip ko, ganun din po yung nangyayari kay JV that moment. Kaya naman po, lagi po ako nagpe-pray at si JV po yung laging laman ng mga prayers ko ng mga panahon na yun. Kasi sinasabi niya na rin po, ayaw niya na, but then lagi ko na lang po siyang kinakamusta, lagi ko pong chine-check yung welfare niya, kung kamusta na po pa talaga siya para hindi po siya makaramdam na parang pinapapabayaan na po siya. That time po, nagtuloy-tuloy po ako sa pag-rise up ko hanggang sa naging official core team na rin po ako ni Kuya Lloyd. Pero despite po sa lahat ng ministry na kung saan ako nilagay ni Kuya Lloyd, hindi po naging ganun ka smooth sailing. Dahil bilang tao, nakaramdam din po ako ng pagod. At bilang estudyante, nakaramdam din po ako ng pressure, especially sa college life ko. To the point na may mga araw po na pauwi po ako galing school, tapos umiyak na lang po ako kasi nararamdaman ko na po talaga yung pagod. Nasa point na po ako na magme-message na po ako sa leader ko, even kila pastor, na gusto ko na pong umalis ng church. May pangyayari din po na binlock ko na rin po si Kuya Lloyd kasi nakukulitan na rin po ako, laging nangangamusta. Pero sa pangyayari po na yon sa buhay ko, nakita ko po yung pagmamahal ni Kuya Lloyd and yung dedication niya po talaga na maparamdam niya yung love sa akin, na lagi niya kinakamusta yung kalagayan ko and hindi po siya napagod sa pag-message po sa akin. Sabi nga po, everything happens for a reason. And kaya po siguro pinarana sa akin ni Lord yun, for me to say things like He do. Sa pagkakadapa ko po, ako'y bumangon ng mas matatag, and praise be to God, isa na po akong life group leader ngayon, and I'm currently handling Courageous Life Group, and mula po sa dating mentee, ngayon po is mentor na po ako, and nagdi-disciple na rin po ng mga kabataan na katulad ko. Kaya naman po mga kapatid, always remember, iron sharpens iron. Surround yourself with those people na makakatulong po sa paglago niyo. Kaya naman po, I would like to thank all the leaders, the mentors, and especially Kuya Lloyd sa hard work and dedications niyo po and sa love na binibigay niyo sa mga tao na inintrust sa inyo ng Panginoon. I am J. Vincent Senador. This is our Making Disciples story. So did you get the entire picture of what is discipleship?
2019 to 2024, it's not about the timeline, but it is about the willingness and the interest to grow, to be Christ-like. Now imagine dun sa situation ng dalawang ito, may hirap. It's normal. Hindi natin ini-invalidate na may mga hirap, schedules, everything, so on and so forth. But the thing is, if you are willing, the Lord will make it happen. And praise be to God, imagine ninyo na-invite si JB sa Facebook lang. Kaya ang dami ninyong Facebook friends, i-chat natin sila. Walang imposible sa Diyos. So, church, can I tell you this? Be a disciple that makes disciple. Amen? No, palakpakan natin ang Lord. Sa mga bago naman, ano ba yung life group? Ito po yung grupo, smaller groups, kung saan po mas nabibigyan natin ng atensyon at focus yung bawat isa. Kasi may kanya-kanya tayong problema, may kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. So through this smaller group, nakakapag-voice out tayo. Pag kasi ganito, I cannot talk to you all. Pag binigyan ko kayo lahat ng oras, siguro kulang ang 1 linggo para makapagsalita tayo lahat. That's why I encourage you to have a life group, to have a mentor, para po matutunan natin kung ano po talaga yung discipleship journey ng church natin. In fact, ang church natin napakadali. Meron tayong ABCD. Acknowledge Jesus, be part of this local church, belong, contribute, and then disciple. So if you want to get to know more, please, iniinyaanyayahan ko po kayo na magkaroon kayo ng sarili ninyong life group. Let's have this mindset for everyone. God is calling all of us to be disciples and to be disciple makers. Okay? So, may mga nagdadahilan. Paano ko gagawin yan, pastor? Wala na akong oras. Pare-pareho po tayong may 24/7. When you say wala kayong oras, it's just telling God, you are not worth of my time. Can I say that again? With conviction. Hindi ko po kayo pinapahiya, pero itong totoo. When you say that you don't have time para kay God, sa prayer, sa Holy Spirit encounter, discipleship, and the works of God, it's like saying, you are not worth of my time, God. My time is my time. Buhay ko to, not yours. Hello? Kanino galing ang hininga mo? Sa maraming dahilan na wala kang time, it's not wala kang time. Ayaw mo lang bigyan ng time si God. Because every one of us, we should make time. Don't you make time for your coffee break? Don't you make time for your chismis? Don't you make time to meet your friends? Don't you make time for everything? You are the one who is scheduling your time. You are managing your time. If God is not in that time management, let me tell you, you're not a true Christian. Yabang naman ng pastor na to, kala mo sino makapagsalita. Well, it's not coming from me. Ang totoo po niyan, mga kapatid, hindi problema ang oras. Ang problema, puso. What is your priority? You know, ano ba yung halaga ng oras mo kumpara sa heaven at sa bagay dito sa mundo? No? Discipleship is a very great and good investment in the kingdom of God. God is challenging you. Maybe it is a long overdue. Dami nating dahilan. Di pa ako okay, di ko pa alam, ganito, etc. Church, lapit kayo sa amin. We can equip you. We can help you. Meron po tayong equipping class dito sa church. I am inviting everyone. Kung sino ang gustong maging mentor at disciple maker, I will open a class starting on November. Everyone. Ang kailangan ko lang, willing heart. And I'm very willing to put all my passion with the help of the Holy Spirit to teach you, to help you, so you will grow as a disciple maker. Amen? No? Number 2. Kala nyo, tapos na, no? Number 2, kailangan meron tayong pundasyon kung paano tayo magdi-disciple. Number 2, core value, Bible is our blueprint. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, sabayan niyo ako. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. The Bible is God's Word. Why?
Naniniwala ako sa salita ng Diyos. Imagine ninyo ito, isang libro na 66 na pinagsama-sama. Alam nyo ba ang author nito? 40 authors. 40 ang nagsulat nito, iba't ibang background, from simple hanggang bongga. Shepherd, kings, different language, and yet it is reconciled with one common denominator. Ano yun? Ang pag-ibig ng Diyos, ang magandang plano ng Diyos na iligtas tayong lahat. Paano kung di maniniwala sa salita ng Diyos? The only plan of God is to redeem mankind. No? And this is the authority. The Bible has the ultimate authority in our church. Binibigyan natin ng galang ang Bible sa simbahan na to. As Hope Family, this is the divine authority. Sabi nga kanina ni Nanay, no? Ito ang dapat nating kainin araw-araw. Hindi dapat to nawawala. Because imagine if you will not read your Bible, manghihina ka. Amen? So, I would encourage you everyone, read this from cover to cover. Hindi yung devotion lang. I'll teach you. Ang devotion kasi one passage, thus you have a lot of reflection. That's okay. But to know God more, you should read it per book. Desire to read it at least 5 chapters a day. Para maalaman ninyo yung context ng Bible. You know? Kasi if you are built with the Word of God, kahit anong sakuna, kahit anong typhoon or storm, you will hold on to your faith. Pero kung hindi kayo nagba-Bible study, hindi kayo nagbabasa ng Bible, let me tell you this, araw-araw problema ang nasa isip ninyo. Araw-araw parang walang nagbabago sa buhay ninyo. Kaya pag tinumusta kayo, kumusta? Okay lang, ganun pa din. Tagal mo ng Kristiyano, ganun pa din? There is a problem. Hey, serious guys. Problema ang Diyos mo. Kung 10 taong ka ng Kristiyano, tuwing tatanungin ka, may ganito ako, Guys, if you have Jesus, you are an overcomer. If you have Jesus, alam mo na mananagumpay ka na, you are already victorious because it is written. It is written that in Christ Jesus our Lord there is victory. That's why you need to be Bible practitioners. I'm not asking you to be Bible scholars. Na pinag-aaralan tong Bible, alam mong i-quote lahat-lahat pero hindi mo naman ina-apply. We must apply the Bible in our lives. Amen? Kaya sabi sa Mateo 7:24, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. You must be founded by the rock, not by the sand. If you are founded in the sand, trust me, isang ihip ng hangin, wala na, deads na. Ano ibig sabihin? Konting problema, ayoko na mag-church, wala naman nangyayari. Ang sinasagot lang naman ng Diyos yung mga pastor. Sila na lang lagi ang may answered prayer. Hello! Baka sinagot ka na ng Diyos. Sinasabi niya magbasa ka ng Bible pero di mo ginagawa. Tapos questionin mo ang Diyos. No, real talk, guys. Are you with me? Yes. No? So we must build in the Word of God. If you read the Bible, ito naman meron namang nagbabasa. If you read the Bible, then you forget what is written, wala din mangyayari. Kung baga ba nagsalamin ka, oy, gwapo ko ngayon pagtalikod mo, ano kaya itsura ko ngayon? Tingin nga salamin ulit. Lagi na lang naghahanap ng salamin. You must know your identity in Christ. Anak ka ng Diyos. So you should be rooted from the Word of God. Can I hear an amen? The Bible is our blueprint. Lastly, ano yung last point natin? Building leaders as our culture. Kultura ng Hope Church yung pagbibuild ng leaders. Meron ba kayo, sino dito ang nakaka-relate? Sasabihin ng leader ninyo, uy, pa-water baptized ka na, may water baptism. Uy, mag-tights ka na. Uy, mag-ganito. Uy, mag-belong class ka. Uy, may ganito, may ganito. Hindi tayo tumitigil. Why?
Because this is the culture of our church. It comes from the Word of God. Let's read it. 2 Timothy chapter 2, verse 2. Sabay-sabay. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. So we must have the culture of building leaders para makapagturo. Dapat reliable. Kaya po kami nagtuturo para kayo matutong magturo. Kaya po tayo sumasamba linggo-linggo para yung tinuturo natin, isipin ninyo, i-meditate ninyo para maituro nyo rin sa iba. Saan, pastor? Sino nagtatrabaho? Taas kamay. May office. Marami po kayong office mates. Di ba? Naalala nyo, labing neighbor, si Jessa, na-invite niya yung office mate niya. Ayan na, nandito na si Mami Jen. Happy anniversary sa inyong dalawa. 6 years anniversary. Oh, see? Ganyan natin kamahal ang mga tao dito. Alam natin ang buhay nila. Si Pastor ba merong CCTV? Alam niya lahat. Actually, birthday ngayon ni Reggie. Happy birthday, Reggie. Kahapon si Ate Flor, 50 years old. Birthday din ni Zoe. Imagine ninyo, as a pastor, I know all this. Very simple. We love you. Even tong mga bagay na to, inaalam namin kasi you matter to God. You matter to us. Meron dito may problema sa finances. Meron dito may problema sa sakit. No? Hindi man namin kayang ibigay lahat. We are trying to find solutions. We are trying. Pero ang higit na dapat ninyong lapitan, si Jesus Christ. Amen? So, kapag tayo po ay magiging leader at apostles, no, meron po tayong dapat na karakter. Ang pinipili po na maging disciple is merong magandang ugali, which we'll find in 1 Timothy chapter 3, verse 2 to 7. Can I give you an assignment? Basahin niyo po ito sa bahay. 1 Timothy chapter 3, verse 2 to 7. Kasi ito po is very important. Yan po yung ugali kung gusto niyo maging disciple maker. Amen. Are you blessed? Ano nga yung tatlong core values para tayo ay maging disipulo? Make disciples and beyond. Number 1, discipleship is our lifestyle. Number 2, Bible as our blueprint. Number 3, building leaders as our culture. If you remember these 3, I believe magkakaroon kayo ng desire para mag-disciple. Kasi kung may isang taong nagtsatsaga sa inyo para turuan kayo, di ba dapat ma-appreciate natin yon? Di ba? Kung na-appreciate natin yon and na-appreciate natin si God, you as a disciple should also be making disciples. Kasi kung hindi, isipin natin, pag tumigil sa atin, paano yung mga anak nyo? Gusto nyo ba yung mga anak ninyo mas snatch ng mundo? What kind of legacy will you leave on this earth? I hope and pray that you will leave the legacy that comes from God.